been connected with the Philippine Motorcycle Tourism, and through the KD Rock venue, we want to promote not only the venue ng KD Rock and also the beauty of province of Bataan in terms of the tourist spot dito around here using the two wheels in a safety mode. Sama-samang inikot ng mga kalahok sa kauna-unahang Bataan Adventure Loop 2025 ang iba't ibang tourist attraction sa lalawigan ng Bataan. Bukod sa mga two-wheel motorcycle, hindi rin magpapauli ang mga tricycle na sumama sa pag-ikot sa mga itinalagang pasyalan. Pero bago ang mahabang ride, sumailalim muna sa safety orientation at seminar ang lahat ng mga kalahok upang tiyakin kung may safety gears at maibahagi sa mga ito ang kaalaman para sa ligtas na paglalakbay. Kailangan enough po ang ating rest nakapag-attend ng briefing. Kailangan po kumpleto ang ating riding kit to identify na tayo po ay official rider. And then, na-brief din po tayo na meron po tayong i-observe na speed limit. In that way na magiging ligtas po tayo, and of course, we follow the local traffic rules. And i-respect po natin ang mga fellow transportation, mga drivers. Mula dito sa KDR Adventure Camp ay nasa mahigit 200 kilometro ang tatahakin ng mga rider papunta sa 5 tourist destination sa buong lalawigan ng Bataan. Kabilang sa pinuntahan ng mga rider ang Bataan Tourism Center, Maribeles View Park, Little Baguio Cafe, Pawikan Conservation Center at Mount Samat, kung saan kailangan kumuha ng larawan ng bawat kalahok sa bawat istasyon at bumili ng mga lokal na produkto. So hindi siya specific kung ano yung product na yon, pero alam ng mga ilan sa mga nasa tourism kung ano yung pinopromote at na-highlight nila. Isa na dito yung mga delicacies. Para sa may-ari ng Little Baguio Cafe sa bayan ng Bagak, Bataan, malaking tulong para sa kanilang umaasa sa turismo ang ganitong layunin na kung saan nabibigyan sila ng pagkakataon na kumita. Ito yung bahay namin, bakasyunan. Hindi namin akalain na dayuhin ng mga tao. Hindi naman to restaurant talaga ito, kusina namin to at sala. Dahil maraming nagpupuntang tao, malayo pinanggalingan, walang tindahan, walang restaurant. Kaya dito sila nag-CCR, nagre-request na kumari maglagay kami ng pagkain. Yun ang simula. Sa Pawikan Conservation Center naman, nabigyan ng pagkakataon ng ilang lumahok na rider na ipaliwanag ang kahalagahan ng pawikan sa karagatan at mahikayat ang mga nagmomotor na tumulong sa pangangalaga ng pawikan sakaling magawi at makakita sila ng mga ganitong hayop sa baybaying dagat. First time po ito na mayroong motorcycle club for ecotourism and for environment purpose only. Hindi lamang po kami ang tumutulong sa pawikan, pati po pala yung mga riders. Para sa lady motovlogger na si Sera Hermones, na mas kilala sa social media na Lakwat Sera, masarap anya sa pakiramdam na sa pamamagitan ng pagiging content creator ay maging katulong sila sa pangangalaga sa kalikasan. Yung sa Pawikan, ito yung pinaka one of the meaningful na destination talaga kasi may mga natutunan kami, pinanood namin yung process, yung mga volunteers kung paano kinoconserve at bakit naging si Bataan ang naging tirahan ng mga pawikan. Samantala, isa pa sa highlight ng Bataan Adventure Loop 2025 ang paghahatid ng charity para sa napiling benepisyaryo. Kahapon, pinagkalooban ng nasa 100,000 pesos ng Bataan Adventure Loop at MCGI Riders ang Bataan Cancer Society and Support Group Incorporated. Ayon kay Arnie Santos, presidente ng grupo, malaking bagay ang nasabing halaga para sa kapakanan ng mga may sakit na cancer. Gaya na lamang niya na nagkaroon nito mahigit 2 dekada na ang nakararaan. Masayang-masaya po kami lahat. Talagang nasupresa po kami at sa dinagdag po ni Kuya Daniel. Actually, ang tulong na to ay doon sa mga may cancer na takot. Alam mo yun, nalaman nila, ayaw nila magpa-check up. Nalaman nila, akala nila wala nakakasurvive. Akala nila katapusan na ng mundo, pero hindi. May nabubuhay. At siguro sa tulong at awa at habag ng Diyos, sa dasal, talagang maraming himala na ginagawa ng Panginoon.
Ayon sa co-organizer ng Bataan Adventure Loop, asahan na sa susunod na taon ay masusundan pa ang ganitong makabuluhan at charity ride. Bago pa man namin kinoconceptualize ito, nabuo na sa amin yung pangalawang pagkakataon na The Bataan Adventure Loop Season 2. So, yan ang abangan next year. Magkakaroon ng kakaibang twist. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.